May ghost flood control projects nga sa Bulacan. Ito'y kinumpirma mismo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa unang pagdinig ng Senado hinggil sa issue. Ang kontratistang sangkot na Wawaw Builders no-show sa investigasyon. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano ang naging reaksyon dito ng mga senador na no-show sila? Corina, kleptospirosis na ang tawag sa bagong issue sa flood control projects. Ayon yan kay Senator J.V. Ejercito, matapos aminin ng DPWH na meron ngang existing ghost flood control projects sa Bulacan. At sabi ni Senador Ejercito, garapalang pagnanakaw na raw ito sa kaban ng bayan. My office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. Nakakadiri para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang isang contractor na di umano'y pasimuno sa ghost flood control projects sa Bulacan. Ang ghost projects, mga proyektong non-existing naman pero pinaglalaanan pa rin ng pera ng mga opisyal. Sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos, may hawak daw na 85 projects ang Wawaw Builders doon mula 2022 hanggang 2025. Ang total, nasa 5.97 o halos 6 billion pesos lang naman. Kumpiyansa si DPWH Secretary Manuel Bonoan na ilan dito ay ghost projects. Ang Wawaw Builders, kasama sa 15 contractors na kumorder sa 20% ng flood control projects sa Pinas mula July 2022 hanggang May 2025. Base yan sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, mula 2022 hanggang ngayong taon, nakatapos umano ng higit 50 flood control projects ang Wawaw sa Bulacan. Pumalo ito sa lagpas 4 billion pesos. No-show ang general manager ng kumpanya kanina sa First Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control projects. Siya si Mark Alan Arevalo na isa sa hahainan ng sabina para mapilitang sumipot sa susunod na pagdinig, kasama ang 7 iba pang contractors na absent. Sa oras na mapatunayang ghost nga ang mga proyekto ng Wawaw Builders, magsasampa ng necessary charges ang DPWH laban sa kanila. Your Honor, ghost projects actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Pagkatapos na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Well, unfortunately, Your Honor. Nabayaran na umano ang Wawaw sa mga proyekto at iniimbestigahan na raw ito ng DPWH. Relieved na rin sa positions ang entire First District Office ng Bulacan, ayon kay Bonoan. Pero iimbitahan sa susunod na pagdinig si Norberto Santos, ang nakatoka sa inspection ng quality control ng mga proyekto sa Bulacan, at si Henry Alcantara na nooy First District Engineer sa probinsya. Floating ngayon ang status ng opisyal matapos ang dapat sanay promotion niya bilang Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Pero hinarangan daw ito ni Bonoan. Bilang District Engineer, si Alcantara ang nakatoka sa planning, implementation at completion ng public infrastructure projects sa distrito. Ang Bulacan ang isa sa may pinakamaraming flood control projects sa Pinas at pang-anim ito sa mga probinsya sa bansa na flood-prone. Una nang naibalita ng Bilyonaryo News Channel na ang Bulacan ang top 1 sa may pinakamalaking nalikom na insertions sa 2025 national budget na nasa 12.08 billion pesos. Halos 2 bilyon dito nakalaan para sa flood control. Corina, habang bumabaha ng mga proyekto sa flood control, patak-patak naman ang kapital ng ilang contractors. Isang halimbawa riyan yung nasampulan kanina sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang QM Builders na may 1.2 million pesos lang na paid up capital pero nabigyan daw ng 7.3 billion pesos na flood control deals over a 9-year period. Ayon kay Senator Win Gatchalian, malinaw na lumabag raw ito sa rules ng PCAB
o Philippine Contractors Accreditation Board na nagtatakda ng kapital base sa halaga ng proyekto at babala ni Gatchalian kapag daw undercapitalized ang contractor, peligro daw na maging substandard itong mga proyekto at para sa kanya may collusion or korupsyon na nangyayari sa awarding of contracts na ito at ang QM Builders ay isa doon sa 7 contractors na sumipot ngayong araw habang yung 8 firms naman na absent sa pagdinig hahainan na ng subpoena para sumipot doon sa next hearing at kasama riyan si Sara Diskaya na President ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Corina. So, nasabi mong floating yung status ng DPWH official sa Bulacan dati na nangangasiwa noong mga proyektong yan. Pero marami na ring dumaan at marami pa ring pumalit. So, ano ang gagawin sa mga taong yon at hindi man lang ba masususpindi itong kasalukuyang DPWH official sa Bulacan? Corina, magandang tanong yan. Actually, yan din yung tanong ni Senator Alan Peter Cayetano kanina na wala man lang bang preventive suspension doon sa mga DPWH official na involved dito sa mga flood control projects na palya o di kaya naman ay ghost. At ang sabi sa atin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kanina, anytime next week ay magpapataw raw siya ng preventive suspension dito sa mga opisyal ng ahensya. Corina. So may preventive suspension. Ayun. Pero habang wala pa ring reforma sa mga batas at patakaran kung sino ang pwede o hindi sa mga contractors na iyan, tuloy-tuloy ang paggawa ng mga project o ipinahihinto rin lahat ng mga iyan? Corina, sa ngayon, wala pang nabanggit kung kailangan na bang itigil itong mga proyekto na ongoing, particularly itong top 15 contractors na naimbitahan sa Senate Committee hearing kanina. Pero sabi ni Secretary Bonoan, for sure ang timeline nito ay itutuloy lang itong pagdinig hanggang sa merong mga madiskubre na bago na mga pangalan o di kaya naman mga record na katulad nga kanina itong sa mga paid up capital ng contractors, and hopefully sumipot itong mga contractors dahil of course hahainan na sila ng subpoena. Pero sa ngayon, pagdating doon sa projects, wala pang napag-usapan kung dapat na bang itigil muna o tuloy-tuloy lang itong mga proyekto nila. Balik sa'yo, Corina. Ayun, siguro sa susunod tatanungin ko naman kung may sagot ka na kung pati si DPWH Secretary Bonoan ay dapat ding managot. Dahil total, nasa ilalim naman niya ang lahat ng iyan. Okay, maraming salamat, Hanati. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.